Palines, ma'am, sa inyo pong napakagandang pagpapakilala. Medyo hindi ko na po ibinigay ang mga naging achievements ko upang hindi na si ma'am mahirapan. Sasabihin ko din naman po in the flow. Dahil hindi naman po ay babanggitin ko sa aking mensahe. Sa ating pong minamahal na Assistant School Division Superintendent, kahit na po siya ay umalis na, si Sir Joe P. F. Alquesa, Sir, sa atin pong Public School District Superintendent, si Ma'am Maria Carla M. Caraan. Siya po ay dati kong naging teacher dito po sa ating mahal na paaralan. Sa ating pong makisig at masigasig na punong guro na si Sir Michael B. Avericha, Sir. Sa ating pong mga butihing guro na aking pong nakasama dito sa mahal nating paaralan, mga ma'am. Sa ating pong butihing kapitan ng barangay, Kapitan Regildo A. Rojas. Sa ating pong mga guro. Sa ating pong masisipag na PTA officers na pinangungunahan po ni Ginang Raquel Tampor. Sa ating mga minamahal na mga magulang, mga panauhin, sa ating pong mga kaibigan, mga kabarangay, at higit sa lahat, sa ating pong mga graduates. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At akin pong uumpisahan na ang aking munting istorya. Gusto ko lang pong malaman ninyo na handa na po ba kayo? Ayun. Kasi baka mamaya, medyo iniksian ko pa po ito, wag po kayong mag-alala. It's been a long time po, nung huli po akong tumapak dito sa entabladong ito in the same manner. That was way back 1998. Sa pamumuno po ng punong guro na si Ginang Maria Tamata at sa amin pong tagapayo na si Ginang Marasigan. So kilala niyo po yon. Dati po siyang si Ma'am Nada. Naging asawa niya po si Kuya Ude Marasigan. Ako po ang mapalad na nagdilig ng word of gratitude dahil ako po ang, nung panahon namin sa biyaya po at kahabagan ng Panginoon, ako po ang nangunguna sa aming klase. So, hindi po sa pagmamalaki pero proud po akong sabihin na ako po ay consistent honor simula po kinder hanggang po nung naging grade 6. Meron po bang kukontra doon? Baka mamaya may kumontra eh. Siguro po, akala mo naman talaga. Pero akong tutuusin po ay konti lang po kami nun. So wala pa po yata kaming 20 nun. Pero yun po ay tinuturing ko pong malaking biyaya sa akin. Hindi po ako magaling, hindi po ako matalino, maganda lang. Joke po. Nagtsaga lang po ako tapos nag-aral ng mabuti, nagsumikap. So para makamit po yung mga bagay na yun. Noong naimbitahan po ako na maging panauhing pandangal sa graduation ito sa pamagitan po ni Ginang Tampor. So, hindi ko po alam ang mararamdaman ko. Pero, pinangunahan po ako ng excitement. Sobrang excited ko po. So, parang gabi-gabi iniisip ko, ano ba yung sasabihin ko? Ano ba yung mga dapat kong para naman sila ay mabuhayan na magpatuloy sa kanilang pag-aaral. So habang tumatakbo po yung araw, kinakabahan din po ako. Kasi baka mamaya hindi ko ma-deliver ng maayos yung aking sasabihin. So, isa pong malaking karangalan na maimbitahan sa ganitong pambihirang okasyon bilang isang panauhing pandangal. Sinabi pa nga po ng aking kaibigan na si Maring Donna Marasigan na baka daw hindi pa ako nagsisimula ay maiyak na siya. Kasi hindi naman po sa alingid sa kanyang kaalaman yung aking mga pambihirang pinagdaanan. So, uumpisahan ko na po ang aking, isasalisay ko na po sa inyo ang aking munting istorya na sana po, lalo na ng mga kabataan, ay kapulutan ninyo ng kaunting aral. Marami po sa inyo ang nakakakilala sa akin dito sa ating barangay dahil dito po ako nagmula.
Sa mga hindi po nakakakilala, ako po ay anak ng aming mahal na mga magulang na si Ginang Imelda Morana at ng aking papa na si Alfredo Morana Sr. So tubong taga rito po sa ating barangay. 10 po kaming magkakapatid, so hindi po masyadong madami. Konti lang. So ako po ay pangwalo sa aming magkakapatid at sa ayaw niyo at sa gusto, ako ang pinakamaganda. Yan. So, Oh, so parang ayaw niyo po yata. So nagmula po ako o produkto po ako ng mahirap na pamilya. Hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat ng yon, pero hindi ko po yun ikinahihiya. Nung panahon po na nag-aaral ako dito sa ating mahal na paaralan, hindi ko po maalala na nagkaroon ako ng baong pera. Siguro po ay hindi pa uso noon. O sadyang wala lang talaga kaming pera. So, ang malimit tong baon ko, natatandaan ko ay yung baong suman. At minsan tinitinda po namin yun. Tapos, naging paborito ko po siya. So hanggang ngayon po, paborito ko yung baon na sumang balinghoy. So, pag po may exam, pumupunta po dito si Ginang Liwanag. At binibigyan niya po ako ng 20 pesos. So gusto ko po lagi yung nag-exam kasi para magkapera ako. Ayan na naman si Ma'am, bibigyan na naman ako. So salamat kay Ginang Liwanag sa aking ginang. So pag recess time po, nagbibisi-bisihan na lang ako. Para hindi po ako mainggit or makaramdam ng gutom. Dahil sa sobrang... Sa totoo lang po talaga, nakakainggit dahil yung iba kumakain, tapos ikaw hindi. So ako, ginagawa kong busy yung sarili ko. So ganun po kami kahirap nung araw. At naalala ko po nung nagkaroon po ng kaunting programa po dito sa ating paaralan, hindi po ako sinali ng mga guro. Magaling po akong sumayaw. Pero hindi po nila ako sinali dun sa programa dahil mas pinili po nila yung makikinis, maganda. Sabi naman daw maganda ako, pero hindi pala. Iba pala yung pamantayan ng maganda kay Ma'am. So hindi po ako napasali nun dahil maitim. Ayun sabi nga ni maitim, tapos basta maitim po, hindi kagandahan talaga. So mas pinili nila yung magaganda, yung makikinis. At kailangan may budget sa pagpapatahi ng uniform dahil ang sasayawin nila noon ay napakaganda yung pearlation. So wala kaming pera para doon, para sa pagpapatahi, kaya hindi po ako napasama. So mapapasana all ka na lang. So nakakainggit po talaga. So yung mga bagay na yon ay hindi naging hadlang sa akin para maipagpatuloy ko ang aking pag-aaral. At dumating na nga po ang pagkakataon na kami ay mag-high school na. At lalo pong bumigat yung sitwasyon. At sa sitwasyon na yon ay kailangan naming mamasahe. Kailangan ko ng mamasahe. So nagpatuloy po ako ng first year at dumating ang pagkakataon na kailangan kong tumigil ng pag-aaral dahil kailangan kong mag-giveaway sa aking ate din dahil gusto din niya mag-aral. So kahit ayaw ko, kahit mabigat sa kalooban, tatanggapin mo na lang yung sitwasyon. O sige, hindi kaya. So ganun po ang nangyari. Sa kabutihang palad ay nakita po ng ating kapitan ngayon na si Kapitan Rigildo Rojas ang aking report card. Pero ako po nun ay titigil na. So nakita niya, namangha siya. At sinabi niya sa akin na, bakit hindi ka mag-aaral? Sabi ko, ay hindi po kaya. Parang maiiyak na ako. Okay lang po ba? Ayun po. So nakita niya po na nanghinayang siya kung bakit ako titigil. So sabi niya, siya na daw yung magpapaaral sa akin. Magbibigay ng baon. So nangyari po yun. Si Kuya Hil po ang nagbigay ng baon ko ng 2 buwan at kapalit nun ay ako po ay nagtitinda sa kanilang tindahan nung araw na yun. So maraming salamat po, Kap. Sadyang napakabuti ni Kap. So kaya lang po ay napaibig po ang aking ate din. Nakapag-asawa po siya, kaya po ako ay napabalik doon sa
sa aming bahay at muli pong napag-aral kami ng aming mga ako po. Kaya lang nung magti-third year high school na po ako, bumigat po lalo yung sitwasyon dahil may computer subject na po kami noon. Ay wala pong kailangan sa enrollment, kailangan may 300 pesos ka. Pambayad dun sa parang computer fee. Ay wala po talaga kami. So tumigil po ako, wala po akong magawa. So tumigil po ako noon at dahil hindi po kinaya. Sa pagtigil ko pong yon, hindi ko pinili na magstay dito sa barangay Nagsinamo. Namasukan po ako bilang isang katulong sa Maynila. Kasama ko po dyan si Maring Jerlyn. Si Maring Jerlyn na siya po ang... So doon po napatunayan ko po na sa murang edad, 15 years old po kami noon eh. Napakahirap po gumising ng madaling araw para magtrabaho. Napakahirap po palang kumita talaga ng pera. So nagpatuloy po. So, ang ate Dred ko po ay nagsusumikap din sa Maynila, sa Muntinlupa, at nakapagtapos siya ng pag-aaral. Nung nakapagtapos na po siya ng pag-aaral, kinuha niya po ako, at siya po ang nagpaaral sa akin sa Muntinlupa. At pagdating nung